Magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-G lovers. Bale, may aayusin ako dito itong cellphone ng anak ko. So matagal na to sa kanya. So almost 4 years na yata to. So mga ganyan, 4 years, 5 years na yata to. So problem nito, kita nyo naman yan. Yan, bigla siyang namamatay. Yan, wala na, patay na. Pag inon mo ulit siya, mag-una naman yan, tapos patay. Pero pag ginamitan mo siya ng charger, pag inon mo siya, diretso na siya. So gumagana siya. Pag walang charger, namamatay-matay. So wala na naman siya, oh. Patay na naman. So pag nilagyan natin ito ng charger, yan, gagana siya ng diretsuhan. So hindi siya na mamatay. So may posibilidad na may problema sa battery siguro to. So yan yung aayusin natin. So try natin, i-check natin kahit hindi ako marunong mag-ayos nito. So susubukan ko pa rin kasi wala naman mawawala kasi sa anak ko naman to. Pag nasira, so wala nang magagalit sa atin. Hehe. So pwede natin itong pagpraktisan. Yan o, kita nyo, magdidiretso yan kasi meron charger nakalagay. Magdidiretso yan mga ka-G lovers. Tingnan nyo may sabi ko na sa inyo, diretso siya. Pero pag tinanggal mo yan, automatic yan magsa-shutdown. So mag-automatic off yan. Yan, kita nyo, diba, nakabukas na siya, gumagana. Pag tinanggal natin yung charger, automatic yan mag-off yan. So bubuksan natin to para makita natin kung ano ba talaga yung problema. So malalaman natin yan mamaya. So bali ito yung sinasabi ko sa inyo, wala, nag-shutdown na nung tinagal natin yung charger. So madali lang naman tong buksan, may sikreto to mga ka-G lovers, medyo matigas lang tong buksan, pero pag nakuha mo yung technique, so madali lang. So ganyan lang yun, sinusungkit yan dito sa may charger. So sungkitin mo lang yan dito, yan, para mag-bend. Yan, pag nag-bend na siya, so pwede mo na siyang sungkitin. Yun, sungkitin mo lang yan dyan. Diretso na yan, bukas na yan mga ka-G-Lovers. Yan, magdidiretso na yan. Bali, tanggalin muna natin tong parang nakatakip na ito, tong parang metal para matanggal natin yung connection para sa battery.
when your eyes close. So, okay. Ito, alisan lang natin to ng thermal tape or itong high temperature tape, high temp na tape. So, ito, napanood ko lang to mga ka-G-lovers kung paano ayusin to. So, ito yung technique niyan. Na hindi nakakaalam, dali lang to. Meron yan dito nakalagay na fuse sa battery. Ito. Yan. Naka-SMD type na yan, fuse. Ito. So, test na nga natin kung talaga bang open to. So, test natin kung talaga bang open to. So, bali open nga mga ka-G-lovers. So, ang gagawin natin, kung ipampalit ka, palitan mo na lang. Pero kung wala ka naman pampalit, so, ang ginagawa nila nito ay ginajumperan lang ng maliit na wire. So, ganun muna yung gagawin natin. Jajumperan natin ng maliit na wire kasi wala na tayong pampalit ng ganitong part. So, connect lang natin yan dyan. So, magkabilaan. Madali lang naman yan. So, mas maganda kung lagyan mo siya ng flux or paste para madaling dumikit kasi baka mainit, baka explode yung battery. So, dapat madalian lang yung pag-solda mo nito. So, lagyan lang natin ng yan, flux yung ginamit ko. Tapos, solder natin ng madalian. So, gagamit ako ng maliit lang na strand na wire para pang-fuse natin dito. Yan. So, yung maliit lang mga ka-G-lovers kasi baka malaki mailagay nyo dyan, hindi na maputol. Pag in case na magka-problema, baka sumabog yung battery. So, delikado rin yan. Kaya ang ginagamit nila dito, yung pinakamanipis na wire. Yung madali lang maputol or palitan mo talaga ng pinaka ganitong parts o yung fuse. Para safe, yun. Talagang kailangan mo siyang palitan. Dahil wala ako nito, so akin naman yung cellphone na to o sa anak ko naman yung cellphone na to. So, bali, akin na rin yan kasi akong bumili niyan. So, ginamitan ko na lang siya ng maliit na fuse. So, sinabihin ko na lang ng yung anak ko na wag nang gamitin na naka-charge. So, nasisira kasi itong ganitong mga battery pag laging ginagamit yung cellphone na naka-charge. Yan, may jumper na siya. Yan, kita nyo. Malit lang yan na wire na madali maputol. Yung mga maninipis lang, yung kinuha ko sa mga wire na madaling siyang maputol lang. So, ginampiran lang natin siya tapos try natin siyang testingin kung epektibo nga yung napanood natin sa YouTube. So, bali sa mga
Indiano ko yata yung nakita yung ganitong pamamaraan. So ginaya ko lang kasi sakto nasira yung cellphone ng anak ko. Itong cellphone nga ng anak ko na lagi kasing ginagamit to na naka-charge. So yun, nagka-problema. Akala ko nga program. So ito pala yung problema niyan, battery. So kabit lang natin tong battery dun sa unit tapos try natin testingin. So ito na, power on na natin, the moment of truth. Tingnan nga natin kung gagana na ba siya, kung magdediretso na siya. So tingnan nga natin. So hindi talaga ako umaayos ng cellphone mga ka-J-Lover. So naobliga lang ako mag-ayos nito kasi sa anak ko naman to, kaysa magbayad pa tayo. So tinesting ko lang naman kung pwede pa siyang magawa o pwede ko siyang gawin. So yan nga, kita nyo naman, mukhang okay na, nagawa ko rin siya. Kahit hindi natin kabisado yung pag-aayos ng cellphone, so at least ay naayos natin to sa kakapanood natin ng YouTube. So epektibo talagang magturo yung YouTube. So ito na mga ka-J-Lovers, yan. Sinare ko lang to sa inyo na ganito lang yung pag-aayos niyan. Kung may unit kayo ng mga ganitong Oppo, so namamatay pag inaalisan ng charger. So pag nilagyan naman charger, nabubuhay siya. So ito yung problema niya, kadalasan battery. So sana meron na naman kayong natutunan sa tutorial natin na to na binigay ko sa inyo. So maraming salamat sa inyo. Thank you very much mga ka-J-Lovers.